Kung talagang ano lang, kung talagang mahaba-haba lang talaga ang preparation at walang politika, ipapasok yung tamang tao, ipapasok yung tamang personnel, okay? Maganda coaching staff. Meron tayong pag-asa na matalo yung mga powerhouse teams tulad ng Australia at New Zealand. Magandang araw mga katokers, mga katokings, mga katoshis. Welcome naman po sa ating panibagong vlog dito sa Talking Toshi Sports. Bigyan daan muna natin ang inyong mga comments, mga insights dito sa inside or sa inbound insights, sa ating portion na inbound insights. At babasahin natin at bibigyan natin ng konting komento ang ilan sa inyong mga comments at mensahe. Alright, at kung meron man tayong matalakay na ibang topics tungkol dito pa rin sa sports, alright, ay tatalakayin natin. Ito na po mga kababayan. Right, simulan natin dito kay Sir Lope. Sir Lope, Bukalos. O, yan. Magandang araw sa'yo. Ito nga no? Kaya nga po kailangan mawala, ano ba to? Alisin natin to. Ayan, kailangan mawala yung mga farm team sa PBA. Palagay ko, isa sa nakakasira ng PBA. Ang nakikinabang lang naman dyan, yung mga mayayamang team. Totoo po yan, mga kababayan. At isa pang malaking problema, ang mga pasahod sa mga players. Dapat taasan na. Kung di tayo sasabay sa ibang liga, mauubos talaga ang ating mga mahusay na players. Totoo po yan, true. At tuluyan nang mawawala na ang PBA. Pero wag naman sana, no? Meron pa naman pag-asa. What if na pumasok sa finals ng FIBA Asia at kumpleto ang Gilas, AJ, Edu, Soto, QMB, JMF, talunin kaya natin ang Australia? Alam mo, alam niyo po Sir Lope at sa ating mga kababayan, kung talagang kung talagang mahaba-haba lang talaga ang preparation at walang politika, ipapasok yung tamang tao, ipapasok yung tamang personnel, okay? Maganda coaching staff. Meron tayong pag-asa na matalo yung mga powerhouse teams tulad ng Australia at New Zealand. Okay? Sa New Zealand, nagulat sila Okay, dahil nga may Kai Soto tayo noon. Hindi lang naman natin natalo ang New Zealand dahil wala tayong masyadong malaking reinforcement. Pero kung meron tayong mga tamang mga tao, mga tamang players na ipapasok, malaki chance na. Tsaka yung mahaba-habang preparation. Okay? Para mabuo yung chemistry, para mag-gel sila. Magkaamuyan pagdating ng laro mismo, no? Okay? So, yan, sa Nobyembre po yan. Okay? Sa November po yung ating first window para dito na naman po sa FIBA. Huwag kayong magkamali mga kababayan FIBA World Cup Asian Qualifiers naman. World naman to. Okay? Buong mundo. Pang-mundial, sabi nga nila. Sa pagpapatuloy ni Sir Lopez, sabi niya, tama ka, Lods. May problema ang loob ng PBA, baguhin ang sistema at palitan na ang pamunuan. Okay. Mula naman mahaba-haba rin to, no? Kay Ian Diaz, salamat sa iyo. Bagong pasok yata ito, no? Ian Diaz, salamat sa comment mo, Unang-unang dapat gawin ng PBA, expansion, welcome yung mga corporation na mayaman pumasok sa PBA para makasabay sa SMC MVP team. May mga bali-balita, may mga alingas-ngas na itong Northport Batang Pier ay ibebenta. Okay? Ibinebenta ang kanyang franchise. Kalain mo mas nabenta pa ang Northport Batang Pier kaysa doon sa matunog na ibebenta na mas gusto ng marami yata na ibenta na Terra Firma Jeep. Nagkabaliktad ang kapalaran nila. Yung Terra Firma ang napapabalitang ibebenta pero nagdeklara
na they will stay on playing sa PBA. Samantalang ito Northport, wala namang pahayag, wala namang sinasabing gusto nilang ibenta. Pero ito, may gustong bumili. Okay? So, titingnan natin as the days go by, kung matutuloy ba yan at kung sino yan. Okay? Yan. Sabi ni Ian Diaz, expansion. Ang expansion team o expansion, mga kababayan, hindi sila basta kukuha o bibili ng franchise. Sasali sila mismo sa PBA as an additional team. So, dadami ngayon ng team. Mas maganda yun, mas competitive, mas mataas ang competition. Alright? Pangalawa, tanggalin yung cap space. Ito siguro yung salary cap. Alam naman natin na hindi naman yan tinutupad ng maraming under the table, kaya tanggalin na lang. Oo nga. Ang kalakaran naman dyan payamanan, yung may mga pera ang nakakabila in a sense, nakakakuha ng player na magaling dahil ino-offera ng iba't ibang bukod sa sweldo, iba't ibang perks, ika nga nila, at saka benefits. Since wala ng cap space, pagpalagay natin, inalis yung salary cap at nagkaroon na ng maraming corporation sa PBA, tapatan nila ang sweldo ng player sa international. Pwede, maganda rin to. Okay? Tanggalin ang 3-year ban kasi very short lang ang career ng basketball players. They will want to capitalize yung earnings nila. Huwag parusahan or i-punish ng PBA yung mga players. Much better is to welcome them with open arms kapag bumalik, for example, if pre-season ng Japan at gusto nila maglaro sa PBA, di mag-sign ng short-term contract. Tama. Okay, tama yan. Para napapanood pa rin sila. Okay, at mai-apply niya. Biro mo yung natutunan niya na experience siyang uri ng paglalaro sa Japan or Korea. Okay? Maiko-contribute niya, mailalaro niya sa PBA. So, dagdag learnings, competitiveness sa mga players ng PBA, So, dapat open ang PBA sa mga ganda. Hindi, kinukulong nila yung mga players 3-year ban, wag ka aalis. And not knowing, hindi yata sila aware na may problema sila Hindi mababago ang sistema ng PBA at nandiyan lang yan palagi. Yung sinasabi nilang parity, Kung hindi nila muna aaminin na may problema, na mayroong problema sa sistema. Okay? Nasaan na? Ito. Ayan. Alisin ang farm teams. Okay, alam naman natin kung sino yung mga yan. 2 conference instead of 3. 1 all Filipino, 1 import, no height limit. Yan, oo. Bigyan natin ng fans, mamiss ang PBA. Mas nadami viewership kasi mamimiss nila ang PBA. Tama. Okay. Gawin ang rules, FIBA. Papalitan. Officiating. Rules no more 4 points. Alisin na rin, 10 minutes quarter para hindi masyak kapag FIBA competition na masasanay ang player sa pace ng laro ng FIBA. Pwede rin, para masanay. Okay? Yan ang 6-point agenda ni Sir Ian. Sir Ian Diaz, salamat sa komento, sa suggestion mo. Sabi din naman ni Sir Pablito Orozco, sipain si Marshall at si Longhair, si Rapunzel. Sila ang farm team creator, taasan ng sahod. Alisin ang farm team, parang parang rally Magpapasok ng additional teams, pinakahuli walang politika. Ito ang pinaka-importante. Yung willpower na i-implement yung
policies, ano? Yung walang politika, walang favoritism, ano? Walang bata-bata system. Okay? Good day noon. Ang daming fake news tungkol sa PBA. Move na tayo sa FIBA. Move on na tayo sa FIBA. Balik uli tayo sa draft PBA. 3 lang kayong legit vlog sa sports. More power to your content at vlog. Salamat po Sir Rodante Salvador, ano, sa inyong pagtangkilik sa ating YouTube channel. Oh, maraming nagkalat na fake news ngayon. Okay? Ako rin nakikita ko mga clickbait, nandun sa kanilang thumbnail ganito, may ibabalita silang ganito, pero pagka pinanood mo yung hinihintay mo yung tungkol dun sa nakita mo dun sa thumbnail, wala naman. Clickbait po yun. Fake news. Marami pong fake news nga, pati sa sports na invade na nasa lakay na ng fake news ang sports pati. Okay, hindi rin ligtas. So, ingat-ingat tayo. Dito sa ating YouTube channel, mga kababayan, bawal po fake news. Sinisigurado ko po bago ko ilabas. No? Okay? Konfirmado muna. Okay? Kung talagang balita siya, no? Okay? Pero kung halimbawa, hindi tayo sigurado, hindi konfirmado, ako man, nagdududa. No? Kaduda-duda, hindi ko binabalita. Okay, salamat sa iyo Sir Rodante Salvador ha sa suporta. Okay, tuloy-tuloy tayo. Si Judy Ombion. Judy Ombion, kung gusto talaga ng Pilipinas lumakas ng yung Team Gilas, alisin ang politika, alisin yung coach ng PBA para walang favorite players. Dapat third party na na coach. Pwede rin may punto rin to para para iba, no? Hindi yung mismong team niya ipapasok niya. Okay, kasi pagka PBA coach, yung mga players niya na sarili niyang players sa team sa PBA ipapasok niya. Ngayon, meron din namang advantage yung ganon, no? Yung PBA coach. Tapos, karamihan ng mga players na gagamitin niya players niya sa team sa PBA. May advantage naman yun. Familiarity naman yun. Okay? Alam na nung coach kung paano maglaro yung player. So, may pros and cons din po yan. Palagay ko babae ito. Ma'am Judy. Okay? Yan. Or kung lalaki. Anyway, Ma'am or Sir Judy, hindi tayo sigurado, no? Yun. Basta walang favorite player. Okay, kung aalisin yung kung aalisin yung coach ng PBA para mag-coach sa Gilas, no? Pwede either way, no? Merong pros and cons po yan, mga kabayan. Just the same, salamat po sa iyong comment, Ma'am or Sir Judy Ombion. Afternoon sir, sabi ni Roberto Doctolero, maganda po ang idea ninyo sa sinasabi mo, di ba? Salamat na rin. Hindi ko po kasi makuha yung inyong comment dito, pero salamat po sa pag-comment, meron pa. Si Ma'am or Sir Judy Ombion, sabi pa niya, pahabol. Marami tayong key players na magagaling, kaso politika kasi. Kaya never mind, asa sa PBA player. Class C lang ibang bansa, olats na. Oo nga no? Yan po ang opinion po niya yan, Okay. Ito naman, opinion ni Layup on the Down. Layup on the Down. Sinira ni ni Commissioner ang PBA. Wow. Okay. Opinion niya po yan, Hindi po kami nagsabi niyan, Yan po ay sabi ni Layup on the Down. Sinira ni Kome ang PBA. Alright? At ito ko may pahabol pa pala, Opinion po nito ni Mr. Kryptonite 2. Mr. Kryptonite 2, pahabol na opinion dito sa pagkakatalaga kay LA Tenorio bilang bagong head coach
ng Magnolia Hotshots. I think kaya niya maitawid Magnolia sa elims, but in the long run, like playoffs, lamang talaga ang experienced coach dyan. So parang kalahati lang nung conference, ang ibig siguro sabihin, titirik na ulit itong Magnolia, hindi nakakayanin ni LA Tenorio na bitbitin itong Magnolia patungo sa playoffs, sa quarters, sa semis, hanggang sa finals. Okay? Siguro ganun ang punto niya, no? Well, may mga kalaban. Yun nga rin ang naiisip ko eh. Handa na ba itong si LA Tenorio na sagupain itong mga experienced coach na namamayagpag, including his former coach, Coach Tim Cone? Okay? O, hindi lang Coach Tim Cone ang sasagupain. May Yeng Giao pa, may Leo Austria pa. Okay? Yan. So, tingnan natin. Okay? Well, bigyan natin ng chance. Okay? Tapos tingnan natin ang magiging performance ng Magnolia Hotshots. Okay. At siguro hanggang dito na lamang po mga kababayan. Salamat po sa mga nagko-comment. Patuloy po ninyong bigyan ng komento itong mga ina-upload natin mga videos dahil napakahalaga po ng inyong mga comments sa ating YouTube channel. Salamat po sa lahat ng inyong mga pagsuporta at sa mga bagong pasok na nanonood ngayon. At wag po ninyong kakalimutan at wag po kayo mahihiyang mag-subscribe sa ating YouTube channel, Talking Toshi Sports. Alright? Maraming salamat pong muli at magandang araw po sa inyong lahat.